At sa puntong ito, kausap po natin si Ms. Ana Tabunda, ang Research Director ng Pulse Asia. Ma'am, magandang gabi and thank you for joining us tonight. Good evening po. Magandang gabi po. Ma'am, if we could we ask you how do these numbers compare to that of previous presidents after their first year in office? Kasi sabi nga ng iba, malaki-laki itong binaba, pero if you look at other presidents and their administrations after 1 year, are we looking at the same kind of dips or hindi po? Kung ikukumpara kay Presidente Duterte, yung ratings ni Presidente Duterte hindi mo bumaba eh. No? Pero kung ikukumpara sa mga naunang presidente kay Presidente Duterte, may mga bumaba rin pagkatapos ng isang taon. Well, ma'am, if you don't mind, I'll go into some particulars. For example, President Aquino and President Arroyo, at least sila yung pinakamalapit before Duterte. How would you compare them, if it's possible to compare? Bumaba rin po yung mga ratings nila. Hindi ko lang po matandaan kung gaano kalaki ang ibinaba. Okay. Ma'am, ang gusto namin i-focus ngayon, gusto namin mas maintindihan, hanggang Class E, ito yung mga kababayan nating pinakamahihirap, yung talagang sinasabing kabilang sa mga nawalan ng approval kay Pangulong Marcos at VP Sara. Can you tell us, ano yung posibleng cost nito? Taas presyo ba? Taas sa presyo ng gasolina, bilihin, yan ho ba yun? Kasi kung Duterte administration po, kung tama ang naalala natin, time na ito na yung kasagsagan ng tokhang issue. Pero hindi siya bumaba. But this time around, taas presyo. So mas ito ba yung inayawan ng mga kababayan natin or ininda? Malamang po, may epekto yung mataas na presyo ng mga bilihin. Kasi patuloy ang pagtaas ng inflation. Okay. Nahihirapan sila. Okay. So, dapat ba itong ikabahala ng pamahalaan? Kumbaga, ano ang implikasyon na maging yung mga pinakamahihirap nating kababayan sinasabing nawawalan ng approval sa parehas po, dalawang pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno? Dapat pong pagtuunan to ng pansin ng administrasyon na hindi siya makontento na majority pa rin naman ang approval rating niya. Pero subukan nila talaga i-address yung mga issue na hinaharap ng mga tao. Kung hindi po, baka tuloy-tuloy yung pagbaba kung hindi nila aagapan. Yes, ma'am, but I would also imagine that defenders of the administration would point out or would at least insist na a lot of these factors involving in inflation, for example, yung pagtaas ng presyo ng langis, would be due to external factors or factors that are external to the country itself. Meaning, for example, world market prices, crude supply abroad, production of OPEC plus countries. That could be the argument that would be put forward by defenders of the administration. But if you look at it that way, why would people be holding the administration to account if that were the case? Well, kailangan pa rin nila kasi ng tulong ng administrasyon na kahit na ano pa ang sanhi ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, they need support and help from the administration. At mukhang wala silang nakikitang ganong klaseng support lang. Okay, ma'am, one more. Noticeable, well, of course, we saw the numbers of the president, the vice president, but we're also seeing numbers going down for the Senate President, the Speaker, as well as the Chief Justice. Yes. What could be the reason for these dips across the board for all these five senior members of the, well, not the administration, but 5 senior members of the government from the legislature, the executive, and the judiciary? Kasi if it's inflation, parang kawawa naman yung Chief Justice kung pati siya nadamay. Well, baka may iba pa silang issue na hindi lang natin nalalaman o baka general dissatisfaction na kasi ang nangyayari. Kaya pati itong ibang mga opisyalis ay naapektuhan. Parang damay-damay. Damay-damay na po. Ako ma'am, sorry, isa na lang bago tayo mag-thank you kay ma'am. Yung confidential funds na halos araw-araw po ay binabalita natin, nasa kasagsagan ho ng budget deliberations ang Senado, ang Kamara katatapos lamang.
Isa ho ba yan sa iniinda ng ating mga kababayan? And how are they looking at it? Bakit ganun kalaki yung dip kung confidential funds ang pinag-uusapan? Bakit Pangulo at Pangalawang Pangulo ang nasisisi? But of course, we know VP DepEd and the OVP asking for confidential funds. But your take on it? Maaaring isa yan sa mga dahilan, pero hindi lamang yan ang dahilan, kaya malaki ang baba. All right. Okay, maraming salamat Ms. Ana Tabunda ng Pulse Asia. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.